Pero nagawa niya pa lumabas ng sasakyan. This is just different. Walang takot talaga ang mga Duterte. Wow! Hello mga kadunatics! Grabe talaga, nakakantig ng puso yung ginawa ni Inday Sara dito. Iba talaga, pang leader talaga yung attitude niya. Pero in the midst of enemies, nagawa niya pang magpakita ng magandang loob. Dito sa unang video natin, pagkikita ko sa inyo kung ano yung ginawa niya kay Marcoleta habang si Marcoleta nakaupo na mag-isa. Kasi nga, wala siyang kakampi sa Kongreso, di ba? Ito, panoorin niyo. Tingnan mo. Kumuha siya ng hamburger. Tinapay. Oh, dalawa pa. Grabe, nakaanting ang puso. Pero yun sa Kongreso to ha, halos lahat kaaway nila dito. Wow! Ang sarap ng panoorin, di ba? Alright. Grabe talaga. Iba talaga ang Inday Sara. Iba ang mga Duterte. Pag puso ang labanan, walang makakatalo sa kanila. Grabe yung puso nila mga kapatid, mga kabayan. Kaya yung leader talaga na may tunay na malasakit, makita mo yung magandang ginagawa nila. Parang natural lang talaga. Si Marcoleta nakaupo lang mag-isa doon kasi nga wala siyang kaalyado. Dapat iluklok natin si Marcoleta at yung mga kaalyado ni Tatay Digong. Kasi nga kung wala yung kaalyado ni Tatay Digong, magkagulo talaga. So, yeah, please, we have to vote straight PDP 11. Let's watch the second video. Yun. Busy-busy talaga ang, di ba? Alam naman natin, busy-busy yung vice presidente. Pero nagawa niya pa lumabas ng sasakyan. Okay. Walang, grabe talaga. Pag-usap pa. Alam naman natin lahat na busy yung vice presidente. Lagi yan may ginagawa. Pero, look at her. Diba? Yan yung ugaling pangmasa. Yan yung ugaling dapat iluklok sa pinakamataas na pwesto. Alright, may pagyupo pa. Diba? Ay! Ay! Look at that. Diba? Sino makagagawa niyan? Piruin mo, second highest position. Oh. Eto, yung third video na to, dito pinagkaguluhan si Vice Presidente. Yung treat sa kanya dito, parang rockstar. Parang siya yung presidente. Grabe talaga. Tingnan natin. Parang talaga si Tatay Digong. Naalala ko yung panahon ni Tatay Digong. Ganito talaga yung mga tao sumusuporta at naaaliw talaga sila pag makita si Tatay Digong. Ito, ginawa din nila kay Inday Sara. Iba talaga ang mag-ama. Wow! Grabe talaga, no? Kahit daming issue, di ba? Yan yung kuhan, hindi magpatinag. Tunay na matapang talaga si Inday Sara. May threat na sa kanya, pero tingnan mo, lumabas pa rin sa public. Grabe, no? Anyone can be a threat here. But look at her. She's out in the public. She's just different. Walang takot talaga ang mga Duterte.
iba talaga. Anong tinuto mo? Nakakaantig. Wala picture. Nakakaantig talaga ng puso, mga kaibigan. Ang sarap ng panoorin, no? Yung isang leader natin, ganyan ka-humble. Napaka-normal, di ba? Salamat. Thank you. Salamat sa iyo, kapatid. Salamat sa video mo. Hindi ko na po yung pangalan mo, but thank you so much. And wala akong masabi. Wala akong masabi sa kabaitan ng mga Duterte. Kaya lahat ng mga narinig nyo, mga kapatid, kabayan, alam naman natin na paninira lang lahat, political lang. Sabi nga ni Bantot, lahat naman ay politics lang. Kaya, sometimes, hinahinay lang daw sila pag-atake sa VP Presidente. Kasi nga, political lang, baka atakihin sila ulit. Tingnan niyo yung video ko. Diba? Huling-huli siya sa audio. Anyway, iluklok natin ang Mag Duterte this coming 2028 presidential and vice presidential election and, locals. Also, don't forget midterm election for senatorial. Please, iluklok natin ang PDP laban lahat ng mga inidorso ni Tatay Digong para may boses naman tayo sa Senado, also sa Congress. Kung saan ka mang sulok ng mundo, mga kaibigan, please type down below and then please, ingat ka.